Hello, good morning mga kapanalig, no? Meron akong ibabalita sa inyo patungkol dun sa naging issue sa Eucharist, no? At mahalaga po na malaman po natin kung ano po yung kaganapan, no, doon sa ginawa ng mga kaanib ng INC sa ating mga sakramento at simbahan. But before we start, I would like to invite everyone sa June 8 to June 9, magkakaroon ng national, sa June 8 to June 9, magkakaroon ng National Convention sa Rizal. No, dumalo po tayo doon at makikita natin yung post na yan kay Kuya Emmanuel at Chika Lumibao. And I'm so happy na malaman na ituturo nila kung paano ka maging defender sa digital age. No, at yun naman talaga yung gusto ko na maintindihan ng mga tao kung paano ka defend ng simbahan sa panahon na moderno na ngayon, 'di ba? At least naging open na rin ang ibang mga CFD na talagang moderno na yung panahon natin. At yan ay ipapaliwanag at ituturo ng CFD organizations na how to defend our faith in a digital era. So, sana po makadalo kayo. No? Meron akong chika. Yan, Marites. Chismosa, no? Kahapon, after kong mag-live, di ba lumaban ako ng debate. Talagang hindi ako nakapag-aral sa sobrang asar ko sa ibang mga Katoliko na pagdating sa way ng pagde-defend ko sa Catholic Church. Kaya hindi ako nakapag-research talaga. At buti na lang nairaos natin yung debate, no? Nairaos natin kagabi kahapon dun sa In Defense of Truth. At thank you Lord at hindi mo pa rin ako pinabayaan. Kasi parang nangyari on the spot, sasalang na ako na Sanrio may laban ka, hindi po talaga ako handa. Sabi ko, Diyos ko Lord, paano ko ba ipapaliwanag ito? Parang biglaan, hindi po dapat ako matutuloy dun sa debate. Sabi ko, Ate Nad, sabi ko, pwede bang bukas na lang? Sabi niya, bakit? Wala ako sa hulog. Sabi ko, hindi ako nag-aral. Naiinis kasi ako sa ibang Katoliko. Sabi niya, Sanrio, ano ka ba? Kailangan mong lumaban bukas. Ang daming nag-aabang na tao sa'yo. At gagawin mo naman yan para sa simbahan at sa Diyos, di ba? Sabi niya na, ituloy mo yung laban. Magdasal ka. Sabi, isip-isip ko, magdadasal ako, wala pa ako nasusulat. Kaya yung tinawagan niya ako, ay nag-usap kami ng 3:30. Doon pa lang ako nataranta ako, naghanap ako ng mga references, yung mga luma ko bang references. Hinahanap ko, pinagtagpi-tagpi ko na lang. Kaya nga po lahat po ng presentation ko kahapon dun sa debate, minadali ko lang po talaga. Yung kaya, ang tamlay-tamlay ko, parang feeling ko, hindi ko nabigay yung best ko. Buti na lang nakisama yung kalaban ko, no, na may Kristiyano na pala sa panahon ng Old Testament. At least kahit paano na i-cambio natin yung yung presentations ko, no. So, yun po, na-share ko lang. So, kahapon may isang Katoliko na nag-PM sa akin. Sabi niya, Sanrio, may sasabihin ako sa'yo. Sabi ko, ano yun? Napanood ko yung YouTube, yung vlog ni Kaburnok. Hindi ko po siya kilala. Sabi ko, sino Kaburnok? Parang, grabe naman yung pangalan. Parang, probinsya yung pangalan. Sabi niya, basta i-search mo na lang sa YouTube, Kaburnok. So, nanood ako. Sabi ko, ito pala yung Kaburnok. Nakita ko doon yung sa Ostia, na pala nila, na content. No, nako-content na pala siya ng iba't ibang mga Catholic vlogger. So, sabi niya, merong isang namigay ng pasugo doon sa Binondo Church, di ba? Yung lalaki na which is nag-deact na ng account. So, inilatag doon ni Kaburnok yung pwedeng ikaso sa kanila na
offending the religious feelings yung ano. So inano yung mga pamantayan na paglabag ng ibang kaanib ng INC sa ginawa sa mga sakramento natin. So, nag-post ngayon yung kaanib. Kumbaga yung post nung nagbigay ng pasugo, ipinost naman ng kaanib, si Soler Arbin. Pinost niya, nag-trending yon. Kahit kung titignan nyo yung niya, yung FB niya, nakalak na. Nakita ngayon, kasi meron silang binigyan ng pasugo dun na may edad na nakapulang t-shirt. Na i-post ko yun, di ba? Yung tatay na yon ay may anak. Yung anak ni tatay na Katoliko na nasa loob mismo ng simbahan, ang malaking pagkakamali nila ay isang debotong Katoliko. At naglilingkod pa dun sa mismong simbahan. No? Naglilingkod pa dun sa mismong simbahan yung anak ni tatay na binigyan ng pasugo. Na which is pinicturean pa nila. Ngayon, dahil nag-viral yung picture na yon, nalaman sa buong simbahan yung ginagawa ng INC. Syempre nakakahiya yun, di ba? Na ikaw yung tatay mo, nagsisimba kasi yung anak baka commentator ng simbahan. Baka magi-start pa lang yung mass, kumbaga inaantay na lang yung mga taong pumasok or pwedeng tapos na. Kumbaga, katatapos lang ng mass, nagdadasal yung mga tao dun sa simbahan. Kumalat yung picture. Yung malaking pagkakamali nila, yung mga binigyan nila ng pasugo, naglilingkod dun sa simbahan. Grabe, galit na galit yung mga Katoliko talaga, as in. Ngayon, nag-comment ngayon yung anak ni tatay na nakapula na t-shirt. Sabi doon kay Soler Arbin, pag hindi mo dinilit yung post mo, ididemanda kita. Sinong may sabi sa'yo na mag-picture ka dito sa loob ng simbahan at magbigay ka ng mga pasugo at i-post mo sa social media? Sabi sa kanya, kung hindi mo buburahin yung post mo, magkita tayo sa legal office. Magdala ka ng abogado mo, magdadala ako ng abogado ko. Ginanon siya nung Katoliko, kasi ang ina-expect ko na ang nagre-react lang is ako. 'Di ba? Kasi wala naman akong masyadong, doon na meron sa mga post-post, yes, meron sa mga post-post, pero hindi ko nararamdaman kasi yung talagang reaksyon ng mga Katoliko doon sa pagbibigay ng pasugo. At nalaman ko, galit na galit pala talaga yung mga Pilipinong Katoliko talaga. Kumalat pala talaga yan. Ngayon, sabi, isinusulong pala ngayon na talagang idemanda sila. Isinusulong. Ngayon, dito naman sa regarding kay Andy Lim. Di ba si Andy Lim, binabo yung sacraments natin, yung Eucharist, di ba? Drinowingan ng ari ng lalaki. Akala ko din, kumbaga, kahit na alam nyo na galit na galit ako dun sa bagay na yon, akala ko parang maliit na bagay lang sa iba. Pero hindi din pala. Galit na galit lahat ng Katoliko. At eto pa yung good news. Sa NBI, no, na nakadestino sa cyberbullying, di ba meron tayong ganon, yung NBI cyberbullying. May mga Katoliko pala dyan. Doon sa NBI cyberbullying. Kasi di ba tayo hindi naman natin din ine-expect na hindi naman natin din minsan na tawag neto, at paano ko ba sabihin? Naiisip na may Katoliko sa pagpupulis, di ba? May mga Katoliko sa NBI. May Katoliko dun sa NBI cyberbullying. Nakita yung post ni Andy Lim. Galit na galit yung mga Katoliko sa NBI cyberbullying. Alam niyo po ba yung nangyari? Yung nalaman ng mga Katoliko sa NBI cyberbullying, trinace ang account ni Andy Lim. Kaya si Andy Lim ngayon nag-lock profile. Akala niya magugoyo niya ang gobyerno. Alam na po ang identity ng nambastos sa Eucharist. Aantayin na lang natin kung sino siya. Pero based doon sa sinabi, Iglesia ni Kristong Kaanib.
Kaya nga ang sabi doon sa ano sa nalaman ko, sabi, 'di ba meron tinatawag na arrest kibuloy? 'Di ba yung may nakalagay na ganon, arrest kibuloy, ganon. Sabi ng mga Katoliko, nako, may susunod na kay Kibuloy, may susunod na kay Kibuloy kasi meron pala tayong batas sa simbahan. No, hindi lingid sa inyong kaalaman mga kapanalig. Meron pala tayong batas sa simbahan na kapag kunyari sulpot ka, 'di ba, Protestant ka. Tapos nilapastangan mo yung Eucharist, binastos mo, binaboy mo. Yan, ang paglapastangan pala sa Eucharist, yung ginawa ng INC na yan, ay isa sa karumal-dumal na krimen sa simbahang Katolika. Kaya kinilabutan yung mga aral na Katoliko. Ngayon, dahil Protestant ka, di ba? Tapos, binastos mo yung Eucharist. Protestant ka pa lang, excommunicado ka na. Ganon katindi ang batas ng simbahan. Nagulat nga din ako eh. Sabi ko, pwede pala yun? Protestant ka, tapos natiwalag ka pa sa Katoliko, tuting ka, Protestant na, tiniwalag pa ng Catholic. So, ibig sabihin, Protestant siya, tapos kapag gusto niya bumalik Katoliko, hindi na siya makakabalik. Ban. Ang protestanteng yan, hindi na siya pwedeng magkatoliko, o kahit gustuhin niyang maging Katoliko, hindi na po siya pwedeng maging kaanib ng Iglesia Katolika. Meron pala tayong aral sa ganyan. Kaya mahalaga rin siguro na malaman din natin yung mga code, yung canon law. No? Mahalaga din talaga na alam natin yung mga batas-batas. Pero, ang sabi ng mga ibang aral na Katoliko na kaya maraming nagalit sa Blessed Sacrament kasi hindi naman dahil doon sa pambabalatuba nila sa ostia. Kasi di ba sanay naman tayong tumanggap ng kabalasubasan ng mga Protestante. Pero yung nire-react kasi ng simbahan, si Kristo yun. At ang naging mentality ng Catholic Church sa Pilipinas, bigyan ng hustisya si Kristo. Kasi 'di ba tayong mga Katoliko naniniwala tayo pag sinabing Eucharist, si Kristo. 'Di ba yun naman talaga eh? Ano ba yung Eucharist? Si Christ. So, dahil binaboy ginuhitan ng ari ng lalaki yung Eucharist, ang lalabas si Kristo. Si Kristo mismo yung binaboy nila. Kaya ganon katitindi ang galit ng mga Katolikong aral. Siguro hindi lang natin napapansin kasi syempre tayo lang naman ng ang nagchichikahan dito eh. Pero sa totoo lang po, ang sakramento pala ng Eucharistia ay isa sa pinaka mahalaga. Actually, lahat naman ng sacraments mahalaga. Pero yung iba kasi yung Eucharist eh. Diyos kasi yun, 'di ba? Sinasamba natin yun. Iba kasi yun. Kaya nung naglabas ng statement ang EWTN, to think EWTN na yung paglapastangan sa Eucharist, yan ay heinous crime. See? Heinous crime siya sa ating simbahan. So kapag kunyari Katoliko ka, binaboy mo yung Eucharist, kunyari nag-video ka, pinaggaganon mo yung Eucharist, naksaksak mo, o kaya nilukot-lukot mo, nilamutal-mutak mong ganon, tapos naka-live ka, matitiwalag ka sa simbahan. On the spot yun. Wala nang etchos na pag nakita ka, pag napatunayan na yung Eucharist ay binababoy at binabastos mo, on the spot yun. Tiwalag ka. Kaya yung mga sakristan dyan, nako, yung mga sakristan na nagla-live, tapos ginagawang chichirya yung Eucharist, bawal yan. Pwede kayong ma-excommunicated dyan kasi pinahahalagahan ng simbahan natin, bless man o hindi, yung isang ostia, ang pinahahalagahan natin dyan yung value. Yung halaga ng Eucharist. Kahit nasabihin natin niyang hindi bless, wag mo pa rin niyang gagawin na parang isang ordinaryong tinapay. Kasi yung
yung tinapay na yan na tinatanggap natin mga Katoliko ay body of Christ. Body of Christ yan yung tinapay na yun di ba? Tapos, magla-live, magvi-video yung mga sakristan, nga ngata-ngatain parang mga daga, di ba? Mali pala yung ganun. Talagang, bless man o hindi, ay galangin at respetuhin natin. Ngayon, kung may mga pare na, di ba kasi syempre, Eucharistia, na alam naman natin na kahit papaano yan ay nabubulok, no? At sinabi ng pare ay, kesa mabulok yung kesa mabulok yung Eucharist na hindi bless, kainin nyo, pero wag nyo naman i-video. Para hindi naman din nadidisappoint yung mga Katoliko na hindi pa naiintindihan ang Eucharist. Kasi hindi naman lahat ng Katoliko aral, di ba? Syempre, at hindi rin naman lahat ng Catholic dito sa Pilipinas na aabot ng CFD. Di ba? May mga Catholic na hindi rin naman interesado sa religious na aral. May mga Katoliko na mahilig sa showbiz, mahilig sa movies, di ba? Mahilig sa sports. So, hindi sila naaabot sa aral. So, kapag may Eucharist sa mga sakristan, tapos i-video ninyo habang ginagawa nyong popcorn yung Eucharist, kahit hindi pa po bless, huwag nyong gagawin yan kasi heinous crime po yan. Kaya yung INC na bumalatuba sa Ostia, ex-komunikado sa Catholic Church. Ex-komunikado po talaga siya. Ngayon lang ako nakakita na protestante ka na, tiniwalag ka pa ng Katoliko. Ganon siya kabigat. Ganon katindi. Kaya, ang ginagawa ngayon ng simbahan, inaalam yung dami account ng bastos at alam na po. Alam na po na yung dami account na yon. At yes, kaanib siya ng INC. Yung gumawa nun. Hindi ko lang alam kung ano ang magiging reaksyon ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. Kasi, meron akong nakitang video na kumakanta-kanta pa yung mga kabataan na sabi, mag-ingat sa pagpo-post sa social media. Kumbaga, sinasabihan nila yung mga kaanib nila na dahil sa sobrang moderno na ng technology, modern technology na tayo, sinasabihan sila, may aral pala ang INC na mag-ingat kayo sa pagpo-post sa social media. Ayan pala yung isa sa dahilan kung bakit nakadami account sila. Yan ang isa sa dahilan kung bakit may mga INC nakadami account, kasi yung ginawa nung Andy Lim sa Eucharist ay paglabag din sa batas ng INC. Yung mga nag-e-edit ng mukha natin na kaanib ng INC, kaya pala yan nakadami, kasi sila ay lumalabag mismo sa batas ng INC. Pag nalaman kasi yung identity ng mga yan, ng mga written debater, yung mga nanlalait sa akin, di ba, bakla ka San Rio, pwede silang matiwalag. Ang sabi ng ibang kaanib ng INC, yung mga ministro na. Ang sabi ng ibang ministro ng INC based sa nangyari, sa ginawa ng ibang kaanib ng INC, hindi po alam ng mga ministro 'yan. Hindi lahat ng ministro alam yung ginagawa ng ibang kaanib ng INC sa social media. Ngayon, pag nalaman daw ng mga ministro yan, yung mga dami account na yan, at nalaman ang pagkakakilanlan, tiwalag daw yan. Ipinagbabawal pala sa Iglesia ni Cristo na kapag halimbawa kaanib ka ng INC, di ba? Kaanib ka ng INC tapos pinaglalait kita, nilait kita ng nilait, o na personal attack ako. Ipinagbabawal pala sa INC na wag kang gumawa ng ikasisira ng image ng INC. Huwag kang gagawa ng ikasisira ng image ng INC. Tsaka meron pala silang batas na kapag ikaw ay hindi certificate, o parang pag ikaw ay hindi,
pag ikaw ay walang authority para dumibate, whether it is written or not, matitiwalag ka din. Kaya yung nagkaroon ako ng laban, ng debate, ng kaanib ng INC sa platform ni Kuya Rasha, hindi niya dinala ang INC. Kaya di ba, tignan nyo, si Aguila nagla-live, di ba? Anong sinasabi niya? Hindi po kasali dito hindi po ito pananagutan ng INC. Hindi po ito pananagutan kasi bawal. Si Aguila kasi, 'di ba, si RMG Aguila, Scan yan eh. Si Aguila yung nabibisit tayo, yung content sa Catholic, scan 'yon. Tingnan nyo, alam niya kung paano siya magpasintabi, 'di ba? Na kapag sila ay maglalatag ng aral nila, 'di ba, nagsasabi na agad sila na ang live ko na ito, ang INC wala pong pananagutan dito. Kumbaga kiniklaim niya na pananagutan ko to. No, inilalabas niya. Ngayon yung mga ibang kaanib na INC, yung ibang kaanib na INC na which is nag-i-stand as Iglesia ni Cristo, tapos pinagbabastos yung mga CFD. Pag nalaman po ng ministro yan, tiwalag sila. Actually, yung mga dummy account na kilala from pandemic up to now, no, yung mga dummy account na binababo yung mukha ni Christ, ini-edit ang mukha ng mga CFD, na-identify na rin po ng NBI. Nalaman na po ng NBI yung mga ibang dummy account at kalimitan dito sa mga dummy account na to ay kaanib ng Iglesia ni Cristo. Hindi ko lang alam kung paano yung naging due process nung nalaman yung mga dummy account na to, no? Hindi natin alam kung kasi hindi naman yan nilalantad eh, 'di ba, na maaaring merong dummy account na INC na booking, kinausap ng NBI na oy, nambubuli ka na. Tapos maaari sinabi sa ministro, maaaring yung ibang dummy account na tiwalag na. Kasi dahil tayo ay nasa digital era, no? Napaka-modern na natin eh. Yung ano pala, yung mga Katoliko sa cyberbullying nakamonitor din sa religious na usapin. Tapos ang nangyayari, tinatrack nila yung dummy account, ang tawag niya to, ibinibigay sa sentral. Kaya, yung mga dummy account na bastos, huwag kayong papakasiguro. Lalo na kapag yung binabastos nyo, kilala o maraming followers, o possible na dumugin ng tao yung comment section, oras na matsyempohan kayo ng mga Katolikong NBI na nasa cyberbullying, yang mga dummy account ninyo ay ipapatrace yan. At pagdalaman ang mga locations ninyo, yang mga dummy accounts ninyo at yung mismong Facebook account ninyo ay ibibigay sa central. Ibibigay po yan sa central. Kaya yung mga yung mga death threats ko, nasabi, umanda ka, papatayin kita, yung iba dummy account. Pag yan ay ipinasa ko sa NBI cyberbullying, matetrace ang mga dummy account na yan. Kaya pag may nangyari sa akin, at most sa mga dummy accounts na nagtatangka sa buhay ko ay kaanib ng INC, pag may nangyari sa akin, kayo ang sisisihin. Kaya ako, matapang talaga ako. Siguro naging bukas na rin itong pagkakataon sa ating mga Katoliko dahil sa marami na rin sigurong naninindigan. Kasi nung time nung pandemya, mga kapanalig, ang dami talagang Katolikong duwag. Sad to say. Ang dami talagang Katolikong duwag nung pandemic. Oo, alam nyo po ba, mag-isa lang ako. Ang kalaban ko, 1 dosenang iglot, pinaglalait ako, pinagmumura ko. Ang dami kong nakita noon na mga natatakot na Katoliko. Kasi, during that time sa pandemic, kapag ikaw ay
nakipag-debate. Kasi pandemic nun, ano di ba bawal lumabas? Kasi nga grabe yung COVID nun. So lahat ng mga tao, lahat ministro, pastor, ang buong Pilipinas nasa loob ng bahay. So dahil nasa loob ng bahay yung mga tao, na focus ang lahat sa sa cellphone, no? Na-focus tayo lahat sa digital, sa technology. So grabe yung debate noon. Kung masasaksihan nyo lang ang mukha ng debate, kawawa ang mga Katoliko. Isang Katoliko, katumbas namin 12 sulpot, at usually pa, yung mga sulpot na kalaban namin, puro dami account ng INC. Ngayon, ang gagawin nila habang dumedebate, haharasin kayo. Kunyari, debater ka sa written, lalaban ka ngayon ng written debate, kunyari, Divinity of Christ, may 5 dami account ng INC ang bobombahin ka. Yung isa, lalaitin ka, yung isa, pagbabantaan ka, yung isa naman, lalatagan ka ng aral. Iba-iba sila ng way. Hanggang sa yung Katoliko, dahil syempre maraming comment yun Maraming comment hanggang sa malilito ka na. Tapos magkakaroon ka pa ng takot kasi mga sadista yan, ipipm ka. Huwag kang lalabas nandiyan. Pag oras na lumabas ka, tignan mo. Hindi ka nasisikatan ng araw. Ganyan sila. Kaya ang ginagawa ng mga kawawa Katoliko noon. Kaya ang ginagawa ng ng tawag nito, kaya ang ginagawa ng mga Katoliko noon sa sobrang takot, tumitigil. Tumitigil sila. Yun yung naranasan ko din based on my personal experience sa mga dami account ng Iglot. Ngayon, dumating ako sa part na talagang na-depress ako kasi madedepress ka kasi yung unang-una yung takot mo. Matatakot po talaga kayo. Kasi yung mga PM, sunod-sunod yun. Mag-ingat ka. Hindi pa ako Sanrio nun. Jess Reyes Ebalyar. Yung pinost ni Andy Lim na Jess Reyes Ebalyar, matagal na akong kilala niyan. Malamang isa yan sa mga dami account na nagbabanta sa buhay ko. Kasi yung pangalan kong Jess, yan yung real name ko na ginamit ko nung nagsisimula pa lang ako. Kaya kung may mga taong nakakakilala sa akin ng Jess, ibig sabihin, matagal niya na akong nakikita, no? Sa social media. So, yung mga tumatawag naman sa akin ng Sanrio, yan yung mga taong aksidente lang akong na-discover. Kasi bakit ba ako naging Sanrio? Kasi noon, during the pandemic time, dahil usong-uso yung mahilig manakot yung mga dami account ng kaanib ng INC. Mahilig silang manakot. Paano mahilig manakot? Meron silang ugali na kapag nabubutata mo na sila, ang sasabihin sa'yo, idedemanda ka. Takutan ng takutan ng kaso noon. Dahil pandemya, yung mga Katoliko noon, bago-bago pa lang, walang alam sa ganyan. Kasi, kaya ako naging Sanrio, yung Israel Ponce kasi, during that time, ay sinuhulan ako ng 10,000. Sa old Facebook ko, sinabihan ako niyan, Sanrio, bibigyan kitang 10,000, tinanggihan ko. Bakit mo ako bibigyan ng pera? Ganun ko siya. Marami akong kapanalig dito. Nakakaya akong suportahan, hindi ko kailangan ng pera mo. Kasi namatayan ako that time, pandemic, tumigil na ako nun sa paglalandi ko. Wala akong source of income. Kaya iyak ako ng iyak. Ngayon, nung time naman na yon na nagluluksa ako, kinawawa ako ng mga kaanib ng INC, nangunguna pa yung Israel Ponce. Kaya noon, meron tinatawag na minions. Minions ang tawag. Yung Israel Ponce, may mga minions yan. Kumbaga may mga galamay, puro dami account. Kaya yung mga dami account nga yan ni Israel Ponce, yan naman ang mga nanlalait at nananakot noon sa mga written debater na Katolikong mahihina. At dahil nakita ko yung naging sistema ng mga dami accounts ng mga INC,
pinilit kong labanan yan. Kahit takot na takot ako. As in, nakakatakot talaga. Meron pa ako naging kaibigan noon na Katoliko, nakalimutan ko na yung pangalan. Hindi ba kalabas ng bahay kasi may tao dun sa, kumbaga may, uso nun ng riding in tandem eh. Meron doon sa harapan ng bahay nila na nakamotor, na naka-helmet. Hindi siya makalabas. Dalawa kami noon, nag-uusap kami, takot na takot talaga kami. Tapos, ngayon, nung time ng pandemic, may pumunta daw na mga lalaki, hinahanap yung kaibigan ko na yun. Kung nasaan, tapos pinagtatanong-tanong sa kapitbahay kung kilala ba nila to. At napag-alaman nung taong yun na hindi pala nila yun kakilala. Kaya yung ginawa nung Katolikong ito na written debater, nagtago. Kilala nyo yan. Hanggang ngayon, nagpapatuloy siya. Magaling siyang written debater. Naging mataliko din siyang kaibigan. Hindi ko na siya i-mention yung pangalan niya para maprotektahan ko din, no? Tapos, ganun din yung nangyari sa akin. Yung sa akin naman, nakakapagtaka. Na-contact naman nila yung kapatid ko na nasa Dubai. Kasi during that time, nag-Dubai naman yung kapatid ko. Kamalasan nga lang. Nung nag-OFW siya, pumasok naman yung COVID. Eh di wala ring trabaho. Kaya umuwi yun, wala yung pere. Kasi nga, COVID. Tapos nagkasakit pa siya sa Dubai. So yung kapatid kong nasa Dubai, nag-chat sa mga kapatid ko kasi hindi kami nag-uusap ng kapatid ko sa Dubai, yung sumunod sa akin kasi asot pusa kami. Di nag-chat. Sabi ng mga kapatid ko, Kuya, sabi ko, bakit? Ano yon? Kasi kapag mga kapatid ko kasi, hindi ko sila masyadong close. Kumbaga sa pagdating sa pamilya, ako yung laging malayo. Kasi hindi ako family oriented. Nasanay talaga akong mag-isa. Hindi ako sanay na pumupunta sa bahay ng mga kapatid ko or papasyal-pasyal sa kamag-anak. Hindi ko siya hilig. Hindi ako sanay sumandal sa kamag-anak. Mas gusto ko yung ako yung mismo yung magsusurvive. So, yung mga kapatid ko, chinata ko, Kuya, Kuya, may naghahanap sa'yo dito. Sabi ko pa, sino? Hindi nga namin kilala eh. Pati kay Kuya, pangalan kasi ng kapatid ko, JJ. Pati kay Kuya JJ, may nag-chat. Tinatanong kung kilala ka daw namin. Eh, yung time na yon, inuulan ako ng death threats. Nung time na yon. Yung nanay ko, umiyak. Sabi sa akin ng nanay ko, pa ako noon, hilaw pa ako, pero grabe na yung bunganga ko, siguro napikon sila sa bunganga ko. Pero hilaw ako. Sabi ng nanay ko, anak, itigil mo yan. Diyan ka mamamatay. Yan ang sinabi sa akin. Diyan ka mamamatay, itigil mo yan. Kahit mga kapatid ko, takot na, biriin nyo kapatid ko ha, takot, mga kapatid ko, ilang kami, 7. Yung 6 kong kapatid, takot na takot. Kuya, tumigil ka na sa ginagawa mo. Baka ikapahamak mo yan. Baka diyan ka mamatay. Ang ginawa ko, ang sinabi ko sa kanila, sige, titigil ako. Kasi wala naman ako sa bahay nila. Kumbaga, dinalaw lang nila ako para bigyan ako ng alarma na, Kuya, baka diyan ka patayin. Sige, titigil ako. Pag-alis nila, nagalit talaga ako, lalo ko silang binungangaan. Sabi ko sa kanila, kala nyo, matatakot nyo ako. During that time, uso yung mass report. Uso yun yung mass report, yung tipong, manda ka sa akin, ganun na panakot noon manda ka sa akin ikaw masyado kang palaban yung bunganga mo report yung FB mo. Kaya magigising ka na lang, wala na yung FB mo. Ganon ang nangyayari sa mga CFD noon. Ang mahilig mag-mass report noon, yung mga dami account ng kaanib ng INC. So, mawawala yung FB mo, so gagawa ka na naman, bad trip. Kasi syempre, yung mga kaibigan mo na kabanding mo dun sa, kabanding mo sa written debate, no? Yung mga written debater doon, mawawala na naman kasi nawala yung account mo eh. Di ba nawala na yung account mo, so mahahanapin mo na naman. Syempre, hindi mo naman kabisado lahat. Kasi during that time, alam nyo po ba, during that time ng pandemic,
Diyos ko, wala pong tulugan, 24 hours ang debate ng mga CFD. Grabe, as in, napakagrabe. Tapos yung tanungan pa nun ay, ano, kakasa ka ba? Ganon yung mga lab, kasi nashock yung mga Katoliko eh. Nawindang, kaya, yes, maraming namatay nung pandemic, pero malaki yung blessings din na ibinigay niya sa simbahan. Kasi doon yung mga Katoliko na hilaw, yung Katoliko lang sa pangalan, lahat kami nawindang, kahit ako na, ay may ganito palang aral ang simbahan. Na hindi mo alam na may ganun pala talaga. Na first time mong ma-encounter sa buong buhay mo. Kaya ang gagawin ng mga dami account ng INC na yan, tatakutin ka nila. Ano, lalaban ka? Ha? Debate tayo. Ang gagawin nila, gagawa yan ng GC noon. Tapos, dun sa GC na yon, naglalaban sila sa mga video call. Ngayon, merong isang GC na in-invite ako ng mga kaanib ng INC na nakadami. Kasi hindi pa uso yung open cam eh. Pero sila, Kuya Hamsky Ray, nag-open cam na kasi nakilala ko si Kuya Hamsky Ray. Magaling na talaga sa simbahan. E di pumasok ako sa video call. Nakita ko kung paano nila binobomba si Kuya Hamsky Ray. Grabe talaga yung debate noon. As in, grabe. Mga Theotokos ba yung Basta may mga ganun-ganun sila, yung mga Greek. Ngayon, yung time naman na yon, yung pumasok ako dun sa video call, syempre nasyak ako kasi first time ko eh. Tapos ang daming account ng INC, kanya-kanya sila ng bunganga. Tapos mag-isa lang si Kuya Hamsky. Ngayon, nagulat ako, di nagbubunganga na. Sabi ko, hindi ako, wala pa akong alam noon. Ang kapal nga ng mukha akong magbubunganga eh. Sabi ko, si Kristo ay hindi tao. Nagkatawang tao si Kristo. Nagkatawang tao yung nabasa ko eh. Ganun pa ako. Ngayon sabi ni Kuya Hamsky, no? Sabi niya, Jess, mali. Kasi ang ko pa noon, account ko na Facebook, yung luma, yung Jess. Sabi niya, bro, mali yan bro. Hindi nagkatawang tao. Siya ay tao talaga. Doon ko nalaman. Sa unang pasok ko ng video call, na si Kristo pala ay tao. Hindi lang basta nagkatawang tao, kundi tao talaga siya. Ngayon, nahiya ako, syempre. Ang kapal ng mukha ko, sabi pa nung iba, hindi ko alam kung may MCGI, tama ka Sandrio, idol kita, ganyan-ganyan. Ngayon sabi ko, my God, nakakahiya pa si Kuya Hamsky. Naku, Kuya Hamsky, kay Kuya Hamsky ako nag-sorry. Kuya Hamsky, sorry, hindi ko talaga alam. Biglang pumasok sa video call during that time si Father Darwin Gitgano. Doon ko siya unang nakita sa video call, doon sa debate na kung saan ang dami INC na nakadami. Ito pa yung nakakatawa. Habang nakasalang ako doon sa video call, kasi bigla na lang akong in-invite, syempre i-click mo, di ba? Kasi may call eh. Ang nakakatawa pa doon, nasa inuman pa ako. Kasi hindi naman ako noon eh, yung time na yon. Katoliko lang talaga ako sa pangalan, wala akong alam. Kumbaga, yung time na yon, kapag nasaling yung ego ko, gumaganti ako. Yun lang ang ko na, itong INC na to, masyado kayo, gagantihan ko kayo. Parang bulihan. Kasi bully mga INC noon, nakikipagbulihan talaga ako na, Sandrio, bakla ka, o bakit, gwapo ka? Gwapo, ganon, laitan. Ngayon, nung matapos yung video call na yon, yung nakita ko si Father Darwin Gitgano, tsaka dun ko na-encounter si Kuya Hamsky na talagang nakikipagbardagulan na noon pa si Kuya Hamsky. Dun ko sinabi sa sarili ko na kailangan ko ring maging katulad nila. Kailangan ko din na matuto sa pagiging Katoliko. Exciting pala dito. Yun yung sa akin. Kasi mahilig ako sa sa pakikipagbungangaan. Yan ang nacha-challenge yung espiritu ko dyan kapag nakikipagbungangaan ako. Gustong-gusto ko yan. So, yung nakita ko yung cycle pagdating sa religious na may debate, nagustuhan ko siya. Nakuha niya yung kiliti ko. Kaya sabi ko, hindi pa pwede to.
Kailangan kong matuto. Kaya, ang ginawa ko noon, syempre wala akong alam eh. Pumapasok ako sa post ng iba. Kunyari may Katoliko magpo-post. O, sasabihin sa akin ng mga ibang written debater, Sanrio, ay, Jess, dito tayo pumasok. Alam nyo po ba, grabe ang mga comment noon, umaabot ng 10,000. Sayang lang yung mga dati kong videos na, kasi na mass report nga yung first account ko. Grabe yung mga 3 minutes ko doon, yung mga views, yung mga comments, may 50,000. Grabe ang mga comments, no? Tapos hindi na talaga natutulog. Talagang laban ng content to content. Kumbaga, nabutata mo, post agad yan sa Facebook. Ngayon, pag nabutata mo, pag-post mo sa Facebook, mga Katoliko tsaka INC nagko-comment dyan. Kawawa Katoliko noon. Kawawa ang Katoliko noon sa mga dami account ng INC. Kung paano nila hinaharas. Totoo po yun. Saksing buhay ako. Ang dami ko pong kaibigan. Alam nila yan. At hindi lang ako ang nakaranas noon, pati din sila. Kaya, nung time na yon na nasaksihan ko na kinakawawa yung mga Katoliko, sinabi ko sa sarili ko, pag ako naging magaling, pag ako natuto sa aral ng simbahan, hindi ko hahayaan na ang mga kapanalig kong Katoliko ay maging kagayang ng mga Katoliko noon na mahihina. Gusto ko silang maging matapang, gusto ko silang maging palaban. Kaya nga po, tignan nyo, diba, yung delivery ng pagsasalita ko may tapang. Kasi, syempre, kapag nakakakita kayo ng isang Katoliko na defender na para sa inyo sobrang tapang, maa-adapt nyo kasi yun eh. Maa-adapt nyo yung gano'n na attitude na kailangan kong tapangan kasi defender ako. Kaya gano'n ang boses ko, di ba? Talagang buhos kasi yun ang gusto kong ma-adapt nyo. Kasi alam nyo po talaga, maraming Katolikong takot mamatay sa dahil sa simbahan. At gusto ko magkaroon kayo ng pakiramdam na kahit sa bingit pa ng kamatayan yan, ilalaban nyo ang ating simbahan. Marami pong Katoliko noon takot mamatay. Alam nyo po ba, kawawa ako noon. Kung makikita nyo lang yung pinagdaanan ko noon, Protestant, Katoliko. Imagine nyo ilan ang Protestant sa Pilipinas, tapos ibang mga kaanib ng CFD organization, lahat yan. Nilabanan kong mag-isa. Hinarap ko lahat yan. Araw-araw akong umiiyak. Araw-araw ako nag-aalmusal ng bala at ng lait. Kaya ganito ang emosyon ko, masyado siyang nag-matured. At a very young age na pinagdaanan ko sa pagiging defender ng Catholic Church, hindi siya biro. Hindi siya biro. Nandiyan dyan yung sunod-sunod yan eh, death threats. Tapos, mga Katoliko, sa gender identity ko. Kasi, noon, hindi pa open yung LGBTQ. Hindi pa open. Halimbawa, makitaan ka nilang naka-lipstick. Sasabihin sa'yo, oy, mortal sin yan, naka-lipstick ka. Makitaan ka nila na kahit damit pambabae ka. Kaya yung time na yon, dahil kakaalis ko lang sa work ko noon, mataas pa yung hormones ko noon mataas pa yung pagtitake ko ng hormones noon. So, syempre, medyo mukha-mukha pa akong babae noon. Lahat yon, ultimo bra ko, ultimo yung buhok ko, yung lipstick ko. Yung time na yun, kilay ko one line. Kilay ko, yung makeup ko, damit ko, lahat yan may sitas. Hinuhubaran talaga ako noon. Sabi ko sa sarili ko, hindi. Magiging matatag ako. Titiisin ko lahat. Tiniis ko yan. Hindi lang yan buwan. Sa loob ng maraming taon. At habang lumilipas yung maraming taon na yan, na nilalait ako, mababa pagtingin sa akin, mapaprotestante o Katoliko man, habang busy sila sa panlalait sa akin, hindi nila alam, abala ko sa pag-aaral. Unti-unti kong sinusulat yung mga latagan ng mga written debater. Tapos, pinagko-connect ko yan.
Ganon ako nag-aral. Wala po sa aking nagturo. Meron na lang sa aking gumabay nung nag-live debate na ako. Kasi syempre, ako yung first LGBTQ na lumaban ng live debate sa mga platform. Sa mga legit na platform sa social media. Ako po ang kauna-unahang bakla na tumayo bilang defender ng simbahan sa mga platform dito sa social media. Kaya nung una kong laban noon, talagang dinumog yun ng tao. Kaya nga po yung unang laban ko doon, pumalakpak lahat ng mga katolikong debatiste na Sanrio, you are one of the most viewed dito sa platform na to. Congratulations. Doon ako nagkaroon ng lakas ng loob. At dahil bago-bago pa lang ako noon, para ako nagra-rap noon eh. Ngayon, di ba, kahit papaano, kahit wala akong notes, okay na. Ngayon, yung nakilala na ako doon na ako binigyan ng gabay ng ibang mga Katoliko. Pero hindi sila kasali sa CFD Org. Andiyan na si Tatay Ruel Tio, si Kuya Rasha, si Kuya Nash, si Kuya Noel Perfecto, no? Si Kuya Melchor Manalili. Yan, diyan ako unti-unti nakilala sila Ate Jong Chua, no? Diyan ako unti-unting nakilala hanggang sa na-abolish yung account ko. Mass report. So, dahil uso noon ang pananakot ng ibang dami account ng INC na idedemanda ka, na tawag nito, foul yan, kakasuhan ka dyan. Ganun yung uso eh. Siyempre, during that time, hindi pa ako aware sa ganun eh. Kaya, merong isang Katolikong nagsabi sa akin na Jess, baguhin mo yung pangalan mo. No? Baguhin mo yung pangalan mo. Sabi ko, bakit? Kasi, kapag real name mo, yung nasa Facebook account mo, at na-offend, yung kalaban mo, pwede ka nilang idemanda. Kasi, yung time, during that time, grabe yung pambubuli talaga ng mga dami account ng INC. So, ang ginawa ko, pinalitan ko yung pangalan ko. Kaya siya naging Sanrio. Yung Sanrio na pangalan, kasi noon, ang tawag nito, ang uso noon, na ginagamit ng mga written debater, kasi written debater pa lang ako noon eh. Ang ginagamit noon, yung mga pangalan ng mga santo, yung mga unique na pangalan. Yun yung ginagamit. Kunyari, San Gregorio. Ngayon, sabi ko, ako lang ng LGBTQ dito sa written. Ako lang talaga, nag-iisang LGBTQ, tas kasama ko puro lalaki. Kasi kapag, ang target kasi noon ng mga dami account, ako, ng mga INC. Target nila lagi ako, kasi ako yung madaling atakihin that time eh, kasi ako lang naman yung nag-iisang LGBTQ eh. So ngayon, dahil ako yung target nila, ang gagawin ngayon ng mga Katolikong written debater, mga informal yun ang gagawin ng mga informal written debater, dahil target si Sanrio eh, bakla eh, poprotektahan ngayon ako. Ngayon sila yung nasa harap, ako yung nasa likod. Kasi wala akong alam eh. Alam ng mga written debater during that time, sinabi ko, wala pa akong alam anong sasabihin ko dito. Sabi niya, sige Sanrio, basta basahin mo yung mga latagan Sige. Ayan na yung mga dami account ng INC. Andiyan na yung Light to the left, Light to the right, Divinity of Christ. Yung mga Katolikong magagaling na written debater, binabangga ngayon sila. No, binabangga ngayon sila. Eh di syempre, hindi nila ako malapitan. Kasi kunyari ba, i-mention ako dun sa post. Ang gagawin ngayon, imbis na ako yung sasagot, sila yung sasagot. Ang ginawa ng mga dami account na to, pinagbablock sila. Dahil pinagbablock ngayon yung mga nagtatanggol sa akin na mga Katoliko, wala ngayon natira sa akin. Paano ko ipagtatanggol? Nakablock nga sila. Kaya talagang persahan akong nag-aral kasi lahat naman sila ngayon, direkta na akong pwedeng atakihin. Kasi lahat sila nakablock. Lahat sila nakablock na. Eh di syempre wala na magtatanggol sa akin. Ang nangyari naman dyan, eh di wala na sila, di na sila makaatake. Yung inaatake naman ako ulit ng mga dami dahil nakablock yung mga Katoliko, humarang ang born again.
Born again na nagtanggol sa akin. Sanrio, dito ka kasi Divinity of Christ ang sikat nun eh. Di ba sa kanila hindi Diyos si Kristo? Tas sa atin Diyos si Kristo. Eh yung mga born again, Diyos nila si Kristo. Eh ayun yung nilalatag sa akin. And that time, bago-bago pa lang ako, nagsisimula pa lang ako magsulat-sulat nun. Mga born again, humarang. Sanrio, dito ka sa likod. Kami bahala dyan. Basta magbasa ka lang. Kaya lahat ng mga nilalatag ng mga written debater, sinulat ko yan. Kaya nga po hindi ko minamaliit yung written debater kasi dati rin, lahat naman nagsimula sa written debater. At lahat ng performance ko or presentations ko na iba, galing yan sa mga written debaters. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, di ba, kapag ako naka-live or kapag ako ay nasa debate, napakahalaga ng role ng mga written debater. Kasi maaari na yung mga comments ninyo, hindi natin alam, sinusulat yan ng ibang mahihinang Katoliko at maaari yang magbunga ng isang magaling na CFD. Kaya ako mataas ang pagrespeto ko sa written debater kasi dyan ako nagsimula. Can you imagine, natutuwa ko sa written debates? Ako na walang alam, alam niyo yung tipong galing ka ng bar, tas bigla kang pumasok sa simbahan. Papasok ka dun, ano to? Actually, hindi ko pa nga alam yung mga sacred images nun eh. Hindi ko alam kasi iniisip ko, nga, kasi syempre napapaisip ako noon na, sabi ng IEC, wag sasamba sa Diyos-Diyosan, wag gagawa ng wangis ng mga ganito, wangis ng ganyan. Sabi ko, oo nga naman, bakit ba may sacred images? Ganon ako ka-ignorante. At nalaman ko yung mga katuruan at aral na yan sa pamamagitan ng mga written debater. Matyaga ko po yung sinulat. Kaya sa loob ng maraming taon na pag-iisa ko para ipaglaban ang sarili ko sa mga umaatake sa akin, nag-matured ang damdamin ko. Nag-matured ang kalooban ko. Sa bigat ng pinagdaanan ko sa pakikipaglaban, nawala na yung takot ko. Tinanggal ng Diyos yung kaba, yung takot na noon kapag sinabi sa akin na Sanrio, lalabanan mo si debate kayo ni ganito, debate kayo ni ganyan, sa totoo po, takot na takot ako. Pero pinaglalabanan ko lang kasi ang lagi kong iniisip, hindi ako pwedeng lumaban, hindi matatalo ako. Yun yung nasa utak ko. Wala akong pakialam na sa simbahan. Yung pakikipagdebate ko. Kaya ako nakikipagdebate kasi ayokong sabihin na talunan. Ayoko, kaya kahit takot na takot ako, on the spot kailangan kong paglabanan yun. To think, hindi pa ako aral. Pero nagla-live debate na ako kasi nga, paborito ako noon ng sulpot dahil nag-iisa lang akong bakla eh. Siyempre, madali akong butasan, madali akong atakihin, madali akong bombahin. Kaya maparitin, tsaka mapa-live debate, at sa lahat ng mga platform noon, ng mga debate, lagi akong kawawa. Nilalait ako verbally talaga, sa harapan ng mga iba't ibang mga debaters. At dahil sa ganung karanasan ko, na sa loob ng maraming taon, yun ang pinagdadaanan ko, nahinog yung damdamin ko na manhid na wala yung takot. Bakit? Dahil wala akong ginawa nun kundi lumaban. At wala akong kakampi. Mag-isa lang ako. Hanggang sa hindi ko na namamalayan na kaya ko na pala. Kasi sa loob ng maraming taon, wala akong ginawa kundi makipagsigawan talaga. Sa mga sulpot, sa video call, sa live debate, sa mga GC, lagi po talaga ako nakikipagbardagulan hanggang sa nasanay ako ng ganon. Na kapag may kaharap akong sulpot, bomba agad. Kasi nasanay ako ng dinudurog ako Nasanay ako na binabagsak ako pababa. Kaya ako, nasanay din akong lumaban. Hindi ako papayag. Kaya yung ugali ko, na pagiging palaban ay nakasanayan ko na lang sa dami ng mga nakalaban ko sa loob ng maraming taon. Kaya
Hindi, kaya yung sinasabi nila sa akin na Sanrio, maging mahinahon ka, Sanrio, kumalma ka. Hindi na po yun kasi sa akin pwedeng mangyari. Dahil sa loob ng maraming taon, ako ay hinulma ng panahon kung paano maging palaban. Ang pagiging palaban ko ay bunga at produkto ng mga taong nanlait sa akin. Ang pagiging palaban ko ay produkto ng mga tao na maliit ang pagtingin sa akin. Ang pagiging sobrang tapang ni Sanrio, yan ay produkto ng mga taong masasama ang ginawa sa akin. Kaya ako naging matapang. Pero sa kabilang banda, sinabi ko sa sarili ko na darating ang isang araw na mapapatunayan ko sa inyo na kahit bakla ako, dapat nyo pa rin akong kilalanin bilang katolikong defensor. Kasi noon hindi ako kinikilalang defender kasi nga bakla. Walang baklang defender. Bakla ka. Mga katoliko pa yon. Yun yung isa sa nag-trigger sa akin kung bakit ako nag-aral. Ang sabi ko sa sarili ko, patutunayan ko sa mga katolikong to na I deserve to be a defender kahit na ganito ang pagkatao ko. Ilalaban ko ang karapatan ko bilang LGBTQ na pwede rin akong mag-defend ng Catholic Church. Pero hindi ko po ine-expect naman yung ganito na talagang mai-invite ako sa mga platform, makikilala ko sila Kuya Melcher Manalili. Hindi ko po yon kahit kailan in-expect. I never expect anything nung ako ay nagde-defend ng church. Hindi ko ine-expect na makikilala ko ni Father Darwin. Hindi ko ine-expect na mapupunta ako ng PPP. Hindi ko ine-expect na kung saan platform nagkalat ang mukha ni Sanrio. Wala po akong expectations noon. Ang nasa utak ko lang noon is talunin ng sulpot at piliting tanggapin ng mga Katoliko na pwede naman ng bakla dumepensa. Yun na nga nasa utak ko. Hindi ako nag-expect na makikilala ka o maraming hanga sa'yo. Hindi, wala yan sa hinagap ko. Hindi ko siya kahit kailan naisip na mangyayari yon. Kaya nung mga time na yon na unti-unti na natututo na lumaban yung mga Katolik. Kasi ang nangyari po noon, nagbibideo ako 3 minutes, pero hindi live. Kunyari, magre-record ako sa sarili ko, tapos bibideo ko 3 minutes. Ang content noon, Catholic doctrines, mga rebulto, true church. So pag pinost ko yon, yung video ko, dadagsain lahat ngayon yun ng sulpot. Ganun yung naging strategy ko eh. So, dadagsain ng sulpot. Siyempre, papanoorin ako ng mga hilaw na Katoliko. Papanoorin ako. Ngayon, maiintindihan ng hilaw na Katoliko yung sinasabi ko. Kaya ang nangyari noon, yung doon sa sa 3 minutes kong videos, doon nagkaroon ng mga iba't ibang written debaters na Katoliko na bagong muka. Doon ko nakita na, ay, may bagong muka. Sino to? Kasi bilang lang ang Katolikong noon, written debater, bilang lang, kawawa talaga. Kaya nakita ko, may bagong mukha, taray. E di, gumawa kami ng JC. Kaming mga written debaters, doon kami nagchichismisan. Uy, plano-plano kami. Kasi nga, ang daming, nakadaming account na INC, kawawa talaga mga written debaters doon. So, nagpaplano kami. Alam mo yung para kayong mga sindikato na, huy, itong gawin natin. Ito, kilala mo to, yung dami account na to. Pasukin natin yan. Basta nagpaplano kami kung paano kami aatake. Hanggang sa ang naging namin usapan, Sanrio, mag 3 minutes video ka, doon kami papasok sa mo. Sa video mo. Kaya, ang nangyari noon, ako yung nasa video, yung mga written debater nagpepesta dun sa post ko. Dun sa video ko. Ganun yung naging sistema namin noon na ako yung magbi-video, sila bahala sa comments. Hanggang sa nahasa na ako ng nahasa.
At dumami na ng dumami yung mga ibang written debaters. Kaya yung mga ibang written debaters dyan, kilala nila ako. No? Tapos hanggang sa natuto na akong mang-asar, doon na ako nahasa na kinuha na ako ng iba't ibang platform, doon na ako nasanay na pag nag-live ka Sanrio, may mga comments. Kasi dati hindi ako sanay eh. Kapag meron akong nakita, kunyari nagla-live ako, tapos laitin ako, masakit na sa akin yun, hurt na ang feelings ko. Talagang pikon na ako, talagang sasagot-sagot na talaga ako dyan. Ngayon kasi nasasanay na ako na pag may nanlait, may nag-question sa pagkatao mo, normal na lang yun sa akin. Pero noon sobrang sakit nun sa damdamin. Kulang na lang maiyak-iyak ako sa galit na mga visit na to sa tanan ng buhay ko, ngayon ko lang to natikman. Sa tanan ng buhay ko, ngayon lang ako nakatikim ng ganitong salita kasi malulupit sila magsalita eh. Sobrang lupit. Kaya nung tumagal na yung sistema, unti-unti nang na-open sa publiko yung mga death threats. Yan na yan eh. Kasi ang ginawa ko, dahil takot yung mga Katoliko, lahat ng death threats sa akin ng nakadami account ng INC, pinost ko. Pinost ko lahat yan. Ang dami nun. Mga death threats sa akin. Kasi takot yung iba eh. Takot yung ibang mga Katoliko noon. Kasi nga talagang uso ang riding in tandem. Uso riding in tandem. Matatakot ka talaga. Ang ginawa ko, ganun na. Mga walang iya kayo post ko nga. Pinagpo-post ko lahat ng nagbabanta sa buhay ko. Nung na-expose yan sa social media at nabasa ng mga Katolikong hilaw noon, doon nagkaroon ng lakas ng loob ang mga Katolikong lumaban. Doon sila nagkaroon ng lakas ng loob na Sanrio, salamat, ikaw ang nagpasimula ng paglalantad ng ganyan. Yung mga Bible, yung mga, dati hindi yan nilalatag, hindi yan ganong kasikat, yung compilation ng Bible, yung mga relics, hindi pa yan dati pinag-uusapan, kasi nga mga hilaw eh. Ang ginawa ko, kasi ako, tawag nito, yung way ng pagde-defend ko sa church is, gusto ko technical lagi, gusto ko laging engrande. Ako, hindi naman sa ako ang kauna-unahan, pero ako yung nagbigay, nagpakilala sa mga written debaters na karamihan. Pero hindi ko sila, yung mga aral, syempre alam na nila. Yung mga hindi pa alam, pagdating sa compilation ng Bible. Yung nilatag ko na yan, yung compilation ng Bible, yung True Church, yung Rebulto. Diyan na ako natutong bumomba ng bumomba. Doon nagkaroon ng maraming iba't ibang mukha na Catholic written debaters. Hanggang sa doon na ako nagkaroon ng Sanrio, sayo ako kahit ganyan ka, ganyan, Sanrio, kakampi mo ako. Binobomba na namin sila sa history. Para sa akin kasi during that time, nung naglalatag ako ng history, para lang akong naglalaro, na parang nilait mo akong bakla, sige, asaran tayo. Compilation ng Bible naman yung nilalatag ko sa written, compilation ng Bible. Yung mga kasama kong Katolikong written debater, Bible verse naman. Kaya nagtandem kami. May Katoliko na naglalatag ng Bible verse o ng scriptures, ako naman lumalaban ng traditions. Which is, during that time, hindi ko alam traditions na pala yun. Wala pa akong idea na yung nilalatag ko na compilation ng Bible na yun, traditions pala. Basta ang alam ko lang during that time ng pandemic is maglatag ng isang aral ng Katoliko na hindi pwedeng sitasan. Na hindi mo pwedeng sitasan kasi wala akong alam sa mga Greek yun ang mga labanan noon. Grabe, talagang mainit yung panahon ng pandemya. Oo, kaya sabi ko, paano kaya ako makakasabay? Kasi nga, lagi akong nasa huli. Paano kaya ako makikipagsabayan dito? Ang gagaling nito. Ako wala akong alam. May mga Theotokos, sila Latria, Dulya, yan pa yung mga noon. Hala, wala akong alam dito. Paano? Ay, teka lang, akala nyo ha. Kaya parang napaisip ako, gumagamit ako ng Bible. Ayun yung nasa utak ko. Gumagamit sila ng sitas. Paano ba ito nabuo? Yon! Hanggang sa nagtanong ako kung kani-kaninong mga CFD. Paano po ba nabuo yung Bible? Yung nalaman ko na kung paano nabuo yung Bible, yun naman ang ginamit ko sa mga dami account ng INC. Hanggang sa napasok ako sa CFD Cebu. Doon ako lalong naging matibay sa CFD Cebu kasi
Nung pumasok ako sa CFD Cebu, dahil naging close ko si Ate Jong Chua that time, doon ako nakasaksi ng mga technical na tanungan. Grabe, ang gagaling, as in. Yung mga tanong nila talagang malilito ka. Ang galing nilang mag-twist. Ang galing nilang, actually yung galing ko, yung sinasabi nyo, ang galing kong manghuli, CFD Cebu ko yan nakuha, ang gagaling yan. Kung sabihin natin may issue sa God died and God died literally, and most of the CFDs ay may malaking bahagi sa CFD National, pero sa akin kasi, ang galing magturo talaga ng CFD Cebu. Hindi ko talaga yan walang Sanrio kung walang CFD Cebu. Kasi torture talaga sila. Imagine niyo bago pa lang ako hindi naman during that time nung pumasok ako sa CFD Cebu. Wala pang Tagalog, Diyos ko. Ako yung kauna-unahan pambaklang Tagalog doon. So nag-a-adjust yung mga nasa CFD Cebu, nag-a-adjust sila. Syempre Tagalog ako, tas walang Tagalog, puro Bisaya. So nahihirapan silang mag-adjust sa akin. Doon ko naranasan sa CFD Cebu na mag-practicum exam na ang magtatanong sa akin si Kuya Melchor Manalili. First time ko siyang makita doon. At yung nagtanong siya sa akin sa practicum exam na yon sa CFD Cebu, to be honest mga kapanalig, wala akong nasagot. Wala talaga ni isa. Ganon kabibigat. Pero inyo wala akong alam Wala talaga akong alam na yung secretary ng CFD Cebu na si Ate Jong Chua ay isang LGBTQ din, pero magaling. Magaling din yun, matalino yun. Na-discover niya ako dun nga sa 3 minutes video ko. Akala niya Ate Jong Chua, magaling na ako. Hindi niya alam, may binabasa ako doon habang nagbibideo ko ng 3 minutes. Ngayon, nung pumasok ako sa CFD Cebu, akala ko magiging madali para sa akin. Kasi kahit pa paano meron naman akong alam ng mga sitas-sitas. Yung nag-e-exam na ako sa kanila, first time kong maranasang umiyak talaga sa exam. Humahagulgul ako gabi-gabi kasi lagi akong bagsak. Biruin nyo, ang tanong ni Kuya Melchor sa akin, ni isa wala akong nasagot, bagsak ako. Wala talaga akong nasasagot ng sa CFD Cebu. Hanggang sa nag-open sa akin si Ate Jong Chua na Sanrio, sabi niya, yung binibigay ko sa'yo na exam ay hindi exam para sa baguhan. Yang exam mo ay exam talaga ng mga aral na CFD. Kaya ka bumabagsak. Pero naniniwala ako sa iyo, Sanrio, na maipapasa mo yan kasi matalino ka. Ang unang naniwala sa akin na magaling ako, na matalino ako, si FD Cebu. Kaya minahal ko yan ng husto kasi lahat ng org noon at lahat ng Katoliko nilalait ako. Ang yumakap sa akin talaga at nakaramdam ako ng pagmamahal, si FD Cebu. Kaya nung nakita ko na, kasi may mga mock debate yan sasabihin sa akin, hands-on sa akin ng CFD Cebu talaga noon. Lalo na yung secretary, si Ate Jong Chua. Sabihin, Sanrio, manood ka ng mock debate. Doon ko nakita ang kasaysayan ng simbahan. Na kung gaano siya kaimportante. Kung gaano siya kahalaga. Sa CFD Cebu, doon ako natuto kung paano mo ilalatag ang aral ng Katoliko na organisado. Magagaling sila talaga magturo, sa totoo lang, kasi doon ako galing Hindi ko po rito, labas dito ang God died at God died literally At labas din po dito yung personal issue ng national sa CFD Cebu. Pero sa akin, as sa naranasan ko, magagaling silang mag-train. Kaya tong tong ugali kong nakikipagbardagulan ako, yan ay natutunan ko sa CFD Cebu dahil lahat ng mga nasa CFD Cebu, grabe yan makipagbardagulan. Kaya yung nalalaman ko na yung history, no? Salamat nga pala sa inyo, shoutout CFD Cebu. Yung nalalaman ko na yung mga history kung paano siya babasahin, kung paano siya iintindihin, at nalaman ko na rin kung paano ka maglalatag ng mga sitas, ng mga presentations, or kung ano yung mga tamang term na dapat mong gamitin pag ikaw ay makikipagdebate sa sulpot.
doon ako nagkaroon ng lakas ng loob na ilantad yung mga death threats ko. At dahil may nagkaroon ako ng maraming death threats at dahil may yung mga noon uso yung anuhan ng picture post, yung Israel Ponce na yon, nagkaroon kami ng demandahan. Kaanib ng INC. Kaso, dahil tinatakot niya ako nung dedemanda kita, nagkaroon po talaga kami ng demandahan at merong radio station sa Cebu, nakalimutan ko na lang po kung anong radio station to Merong radio station sa Cebu na bibigyan na ako ng abogado. Dumating kami sa point na magkakaroon kami ng abogado sa abogado. At nilabanan ko siya kasi marami rin akong screenshot nun sa kanya na talagang tahasa na siya yung matatalo sa kaso. Kaya simula nun, yung nalaman na ng iba't ibang mga nasa himpilan ng radyo ng mga Katoliko, kasi tinanong na ako ng mga iba't ibang pare, yung nakita nila na parang Sanrio, grabe pala yung pinagdadaanan mo, may mga death threats ka pala, tapos binabatikos ka pa ng Katoliko, tapos ang dami mo pang kalaban na protestante, nag-aaral ka pa sa CFD organization, sabi niya, paano mo napagsasabayan? Sabi ko doon sa pare, umiiyak na lang po ako. Umiiyak na lang po ako, tapos wala pa akong makausap. Wala akong makausap. Kasi nga daming galit sa akin Yung kinuha ng mga pare, yung mga kopya ng death threats ko, kinuha ng iba't ibang mga radio stations na Catholic na yung mga death threats ko. Ang sabi nila na kapag may nangyari sa'yo, Sanrio, mananagot tong mga to. Hindi ko lang alam kung ito ba ay naibigay din sa NBI cyberbullying. Kaya naging open ang NBI ngayon sa cyberbullying. Kaya yung Andy Lim, alam na po kung sino yan. Inaantay na lang po nating mga Katoliko na maglabas ng pahayag kung sino yung Andy Lim na yan. Inaantay na lang natin ang NBI. Actually, lahat po ng mga dummy accounts based sa sinasabi dun sa NBI cyberbullying, pagdating sa religious aspects, alam na po ng mga NBI. Hindi ko lang alam kung anong nangyari, pero ang sabi, once na na-locate yung dummy account ng isang iglot, kahit hindi iglot, basta ikaw ay nakadummy account at nagkakaroon ka ng religious offenders ba yung tawag doon? No? Yon, basta ikaw ay nang offend sa pananampalataya ng isang tao, yan ay direktang ibibigay sa kung saan ka mang iglesia. Yung mga dummy account noon na nireklamo sa cyberbullying, direkta po yan sa sentral. Kaya yung identity ni Andy Lim, na which is isa siyang lehitimong kaanib ng INC na bumaboy sa OSCA, ibibigay daw po yun sa sentral. Ibibigay. Pati yung yung nasa Pasugo, nagalit po yung kasi, di ba yung Pasugo, meron dun yung tatay na nakapula. Hoy, Soler Arbin, galit na galit sa'yo yung anak. Di ba? Bakit ka nag-lock account ka, Soler Arbin? Idedemanda ka dapat nung anak, di ba? Kaya ka nagbura ng post? O, di ba? Ano sabi sa'yo nung anak nung binigyan nyo ng Pasugo? Yung tatay na yon, na binigyan nila ng Pasugo, yung anak nun, debotong Katoliko, nagsiserve dun sa Binondo Church. Binigyan nyo ng Pasugo, tapos pinicturean nyo pa. O, ngayon, yung picture na yung kumalat mismo dun sa buong Binondo, ang daming Katoliko doon. Lalo na yung pangalan mo, Soler Arbin. Laman ka ng content ng iba't ibang Katoliko. Bakit? Dahil yung pinost mo na pagbibigay ng Pasugo, nagalit sa'yo yung anak na babae. Yung anak na babae pa yon na pinost mo, commentator pa ng simbahan. Commentator ng simbahan, di ba nung sabi sa'yo, pag hindi mo buburahin niya, idedemanda kita, magkita tayo sa ano yung sinabi, legal office ba yon? Magdala ka ng abogado mo. O, di ba? Yung sinagasaan nyo na tatay, na akala nyo pipitsugin, yung anak big time. O, di ba, Soler Arbin?
Nag-lock account ka, bura ka ngayon ng post. Ito ang pinakamasakit na ginawa mo. May kopya na ang ibang mga CFD. Kumalat ngayon yung picture na yun. Yari ka. Yari ka. Bakit? Bakit kasi kayo papasok naman, bakit kasi kayo papasok sa simbahan? Magbibigay kayo ng pasugo, pipicturan nyo pa. Yung pagbibigay na nga lang ng pasugo, mali na yun eh. Pipicturan nyo pa. Ang masakit, wala pang kapahintulutan yun. Wala kayong abiso. Kaya yung paano ko yung pinicturan nyo, binigyan nyo ng pasugo si tatay na bash, ng mga Katoliko na hindi alam kung ano yung istorya. O pag nabash yun, pananagutan nyo yan. Matanda na yon. Pag inatake sa puso yon, paano kung may sakit pala yon, tas nakabasa niya sa mga social media, siya yung nilalait. Dahil sa post mo, pananagutan mo yan. Pinabubura sa'yo yung post. Diba? Pinabubura sa'yo yung post. Nag-lock account ka, Soler Arbin. Diba? Binura mo. Ang tanong, paano yung mga kopya na kumalat na ngayon sa social media, nakalatad yung mukha ni tatay? Nandun yung pangalan mo, Soler Arbin. Matatakasan mo pa yan? Hindi na. Isa ka sa malaking kahihiyan ng Iglesia ni Cristo. May ministro akong nakausap, ititiwalag ang mga kaanib na magbibigay ng malaking kahihiyan sa INC. Lalo na't social media to. Mag-antay ka. Dahil yung ginawa mo na pagpo-post doon sa nagbigay ng pasugo, involved ka dyan, accessories of the crime. Alam mo yan, pinag-iingat kayo ng pamunuan ninyo sa pagpo-post sa social media. Pinag-iingat kayo, di ba, mga iglot? Sa pagpo-post sa social media, kaya nga kayo nakadami account eh. Kasi bawal kayong mag-post ng ikakapahiya ng inyong iglesia. Yan, yung The Revealers. Yung The Revealers na grupo ng mga INC na nang lait-lait kay Kuya Hamsky Ray. Bawal yan. Pwede kayong matiwalag. Bakit? Ang pambubuli ninyo sa mga Katoliko, ang panlalait ninyo sa mga Katoliko, ay maaaring magbunga yan ng malaking kahihiyan sa sekta ng INC. Pag nagbunga yan ng malaking kahihiyan sa sekta ng INC, babagsak ang sekta nyo. Kaya ang isa sa nagsusulong ng cyberbullying dito sa Pilipinas ay ang mismong INC. No? Mismong INC. Yung kay Andy Lim naman, kasi kumalat yan eh. Kumalat yan marami. As in, yung sa Ostia, grabe. Alam nyo ba mga kapanaliga, meron pala tayong batas ng simbahan dyan. Kanina nasabi ko na, pero syempre sa mga bagong pasok, no? Meron pala tayong batas dyan. Na halimbawa, Katoliko ka. Diba? Tayo, Katoliko tayo. Tapos, as either ni-live mo o pinicturean mo yung Eucharist na binababoy mo, automatic excommunicado ka. Diyan ka matitiwalag. Hindi ka na, as in lifetime, ban ka na sa Catholic Church. Can you imagine? Eucharist. Ganon ang batas ng simbahan. Kapag nilapastanganan mo ang Blessed Sacrament, tapos may katibayan talaga na Blessed Sacrament yon, tapos Katoliko ka, automatic yon. Wala nang charot-charot. Automatic yon. Excommunicado ka. Nagtitiwalag tayo. Pero kapag sa mga pag ang ginawa mo ay mga heinous crime na sa simbahan. Etong si Andy Lim na bumaboy ng Ostia, Protestant. INC, di ba? Ngayon ako nakakita isang protestante excommunicado sa Catholic Church. Kapag napatunayan
No? At na-identify na yung andilim na yan, ban siya sa Katolikong simbahan. Wag lang sana na mailantad yung mukha niya, pero for sure, alam naman natin ng Catholic Church eh. Oras na mailantad yung mukha niyan, mas masahol pa ang sasapiti niya kay Pura Luca Vega. Mas masahol ang sasapiti niya kay Pura Luca Vega. At dahil sa kahihiyan na yan, for sure ako matitiwalag yan. Pero bago siya matiwalag, yung ginawa niya sa pambababoy sa ating Eucharistia ay kaanib pa siya ng INC. Kaya masisira ng husto ang image ng Iglesia ni Cristo. Kaya yung mga nanlalait sa akin dyan na bakla-bakla, yung mga nanlalait sa akin dyan na na yan, tulad yan, may nagmumura. Kahihiyan nila yan. Kasi, iba-iba ang tao eh. Diba? Kapag ba nakabasa ka ng pagmumura, tas nalamang Iglesia ni Cristo ka, ano ang iisipin ng tao? Ganito pala yung sekta nila. Yuck! Diba? Kapag nakakita ka ng protestante na nanlalait ng isang Katoliko bilang isang normal na tao, anong iisipin mo? Unang-una, sa ating mga tao, hindi maganda tignan pag mapanlait ka. Diba? Hindi maganda tignan eh. Totoo naman, diba? Eh ako bilang isa kong CFD, maraming nanonood sa akin, maraming nakafollow. Eh malalaman na INC ka, tapos nagmumura ka. Anong iisipin ng maraming Katoliko sa'yo? Yakadiri, ganyan pala yung sekta ng INC. Napakadugyot. Diba? Manlalait, Sanrio, bakla. Eh paano kung may pumasok dyan na mga bakla, tapos hindi pa aral, mga tambay na bakla, nakita at nabasa na nilalait nyo ko. Tapos nalaman Iglesia ni Cristo kayo, eh di nakatikim kayo ng matitinding bully sa mga baklang askal. Hindi siya maganda sa mata. Kahit ako ayoko nun eh, yung makakita ako ng tao na hinahamak yung mga nasa ibaba. Ayoko nun, pangit siya tignan, di ba? Tapos malalaman INC ka pa. So, papangit yung image ng INC. Sino ngayon na nagpapabagsak sa INC? Eh di kayo ding mga kaanib. Di ba? Kayo din mga kaanib. Sabi ni Kuya Henry Santos, sinisipon ka ba bro? Hindi po, yung ano kasi, yung balahibo ng aso, di ba dami ko pong aso, 6, nagdikitan na sa mukha ko kasi nag-oily, dahil nag-oily yung mukha ko, yung mga balahibo nila pag nagpapagpag, nasisinghot ko. Eh, may allergy ako sa balahibo, kaya ganun ako ng ganun ng ilong ko, kasi yung balahibo ng ng aso. So, yun po, no? Kaya yung mga cyberbullying, mga kapanalig, wag niyong katakutan yan. Wag niyo silang kakatakutan. At kung sakali man na may mangyari sa akin, yun ay dapat ninyong ikarangal. Dapat nyo po yung ikatuwa. At least, mas mabibigyan diin, no, kung sino yung tunay na demonyo. Hindi po ba? Mas mabibigyan natin ng diin kung ano talaga ang meron sa loob ng iglesia nila. At malalaman naman po yan eh. Like what I've said, halos lahat ng death threats ko ay mula sa dummy account ng mga INC. Kaya masaya ako, mga kapanalig, na kahit papaano ay nagiging matatag na ang ibang kaanib ng Catholic Church. Masaya ako dahil marami na talagang natututo na mga kapanalig natin. At masaya ako dahil marami ng Katoliko ang marunong lumaban. Hindi na tayo basta tititig na lang, titignan na lang natin sila, hahayaan na lang natin silang bastos-bastusin ang ating simbahan. I'm happy
na kahit na sa pagiging bakla ko o sa pagiging gayito ko, andyan kayo, tinatanggap nyo ko, minamahal nyo ko. At dahil sa pagmamahal nyo na yan po sa akin, yan ang gagawin ko motivation para mas lalo kong galingan, para mas lalo ko pang paghusayan yung pakikipaglaban at pagtuturo po sa inyo ng aral pagdating sa ating sinasampalatayanan, no? At sana kayo po na mga kapanalig ko, no, na written debaters, pag kayo ay umuunlad din at gumagaling din when it comes to the Catholic Church, i-share po natin yan. Yung mga wisdom na natututunan ninyo, i-share din natin sa kapwa natin Katoliko para wala na pong maakay. At like what I've said, kapag may mga papasok sa mga simbahan, no, at magbibigay ng pasugo, ipagtabuyan nyo, ha? Ipagtabuyan ninyo, o kaya picturean ninyo, tapos ibigay nyo dun sa parish priest. No? At yan ay isinusulong ngayon ng ibang mga Katoliko na magsampa na ng kaso. No? Yung andilim na bumaboy ng ostya, mag-antay ka sa korte, ha? At saka may chika nga pala ako, no? May mga ibang INC na nagsabi na kaya daw yon, di ba binaboy niya yung ostya ni Andy Lim? Sabi, kaya daw niya yun binaboy, kasalanan ko daw. Kasalanan ko daw. Sabi ko, paano ko naging kasalanan? Kung hindi ko daw inaatake ang Iglesia ni Cristo, hindi daw sana gagawin ng kaanib nila yung pambabastos sa ostya. Yon ang dahilan nila. Kaya parang sinasabi sa akin, kala mo papayag ang Central Sanrio, idedemanda ka din nila sa panlalait mo sa INC. Sumagot ako sa kanila, di idemanda nyo para magkaalaman tayo kung paano ninyo binalatuba ang pagmumukha ko. Marami kayong binaboy sa picture ko. Maging ang mga videos ko, binaboy nyo. Meron pa akong death threats. Iba pa yung verbal abuse na pinaglalalait nyo ko sa written. Kung yung nambaboy ng ostya na yon ay nagalit dahil sa paglaban ko sa mismong Iglesia ni Cristo, hindi ko kasalanan yon. Baka nakakalimutan nyo, binababoy nyo ang mga sagradong imahen ng Catholic Church. Meron bang pumasok sa kapilya nyo at binastos kayo habang sumasamba? Ilan sa mga CFD ang binababoy nyo ang muka? Meron bang Katolikong pumunta ng kapilya ninyo, kinuha yung abuluyan yung lagak dun sa gitna at pinagdodrawingan namin yon? Wala. Ilan sa mga kaparian, katulad na lang ni Father Darwin, ang nilagyan nyo ng sungay? May Katoliko ba na nag-react at binato ng dinuguan niyang kapilya nyo? Wala. Kaming mga Katoliko, kasama ang aming mga kaparian, pinagbababoy nyo. Pinaglalait nyo. Gumanti ba mga pare? Hindi. Gumanti ba kaming mga Katoliko? Hindi. Ang pinagkaiba kasi ng ginawa ni Andy Lim dun sa pambababoy sa ostya at sa ginagawa ko, ang pinagkaiba kasi doon, si Andy Lim kasi kumuha na ng bagay. Kumuha na ng bagay na ginagamit mismo ng mga mananampalataya. Katulad ko, may pasugo ako dito. Kapag yung pasugo dito, nilive ko, at pinunit-punit ko sa social media habang tumatawa ko, at yung pasugo nyo, pwede nyo akong kasuhan. Kasi pambabastos yun sa ginagamit ninyo pagdating sa faith. Yon, pwede. Religious offender yon. Wag yon. Bastos yung ganon. Yung Andy Lim kasi, hindi nyo yun pag-aari. Pag-aari yun ng Catholic Church. Bakit mo kinuha?
Doon ka nagkamali. Yung mga ine-edit nyo na mga picture-picture, sungay-sungay, it's okay. Kung i-edit ang mukha nyo, bakit? Hindi naman kasi ginagamit yan sa simbahan. Pero once na may kinuha tayo na ginagamit sa simbahan, tapos pinicturan mo or nilive mo na binabastos mo, pwede kang kasuhan. Pwede kang kasuhan. Kahit yung mga nagbabasag ng ributo ng Katoliko, pwede silang kasuhan yan. Kasi ginagamit natin yon sa pagsamba. Yan yung mga instrumento na ginagamit natin, hindi nila yan pwedeng kunin kasi hindi kanila yan. Doon lang yun, doon papasok ang religious feelings offenders. Yung na-offend ka, yun ang mali sa ginawa niya. Kinuha niya yung osya. Kahit yung dun sa sa nagbigay ng pasugo sa loob ng simbahan, pwede rin yan makasuhan. Bakit? Yung term na trespassing. Kasi, kaya siya mali dahil gumamit na siya ng pasugo na kung saan ito ay ginagamit nila sa kanilang pagsamba. Hindi ka pwedeng magbigay ng mga kagamitan na ginagamit sa pagsamba ng INC sa loob mismo ng Catholic Church dahil iba naman po yung pagsamba dyan. Di ba? Iba naman po yung pagsamba natin sa loob ng simbahan eh. Tapos lalakipan mo ng pasugo, mali yun. Pwede rin po siyang makasuhan dyan. No, hindi ko lang alam kung ano ang magiging lagay ng mga pamilya na pinicture-picturean nga ng ministro, pero isa lang po yung masasabi ko. Ang ginawa ng mga kaanib ng INC na ito ay nagdulot ng malaking kahihiyan sa iglesia nila. At alam ko na hindi lahat ng INC ay natuwa sa ginawa nila. Para magkaroon po ng kapayapaan dito sa Pilipinas pagdating sa usaping relihiyon, matuto po tayong rumespeto sa mga gusali at kagamitan na ginagamit ng bawat mananampalataya. Dahil isa lang ang lapastanganin ninyo sa mga kagamitan o sa loob mismo ng gusali kung saan nagaganap ang pagsamba. Pag yan ay nilapastangan ninyo, kayo ay lumalagpas na sa boundaries nyo. Diyan magkakaroon ng bastusan. Magkakaroon na yan ng bastusan hanggang sa magkapersonalan na. Kaya sana maging lesson to sa iba't ibang mga sulpot na sa sobrang galit na galit kayo sa mga Katoliko. Sana maging lesson to na dapat alam natin ang boundaries natin. Dapat alam natin kung hanggang saan lang tayo dapat dumepensa. May mga bagay na hindi natin pwedeng pakialaman, lalo na kung hindi naman kayo kaanib ng iglesia doon. Kung ano ang pagmamay-ari at gamit ng Catholic Church, galangin nyo. Kung gusto nyong i-edit ang picture ni Pope, picture ko, picture ng mga Katoliko, lagyan nyo ng sungay, papangitin nyo, it's okay. Wag lang yung mga ginagamit namin sa pagsamba, kasi sa amin yan. Kahit sino maiinsulto, pag yung gamit mo, winasak ko sa harap mo. Kahit sino magagalit, pag yung sarili mong gamit ay binaboy sa harapan mo. Kaya lagi nating iisipin, mga protestante, pag ang mga kagamitan, pag hindi sa inyo, huwag niyong pakialaman para hindi kayo nasasangkot sa malaking eskandalo. At higit sa lahat, huwag niyong nilalait ang mga Katoliko dahil ang pinakamaraming kaanib sa Pilipinas ay mga kaanib ng Katoliko. Dahil pag yan ay nabasa ng ibang mga Katoliko, mababash kayo ng husto. Baka dyan pa kayo magkaroon ng depression. Ayaw nyo naman sigurong mabash, di ba? Kaya huwag kayong manlalait.
Kapag alam nyo na kayo ay nakikipag-written debate sa mga Katoliko and you think na mapipikon kayo ibang mga kaanib ng INC o mga protestante, mapipikon kayo kasi matatalim din ang bibig ng mga CFD, ng mga Katoliko. Pag alam nyo mapipikon kayo, wag na kasi kayong sumagot. Dumistansya kayo. Kapag feeling nyo nagagalit na kayo at makakapagsalita na kayo ng hindi maganda, wag na kayong mag-reply sa kanila. Kasi iba na din po ang mga written debaters ngayon. Palaban na din sila. Kaya hindi na kayo basta-basta makakapambuli pa ng mga Katoliko. Kasi kung ano yung ugali na ipapakita nyo sa written debater, yun din ang ugaling ipapakita nila sa'yo. Kaya kung lalait-laitin ninyo ang written debaters, mag-expect din kayo ng panlalait sa kanila kasi kayo ang unang nanlait. Lalo na sa ginawa ninyo sa Eucharist ng Catholic Church, binastos ninyo. Kaya pag binastos nyo ang mga written debater, wag expect kayong babastusin din nila kayo. Dahil unang-una, binastos nyo ang Eucharistia namin na siyang literal naming sinasamba. Dahil yun ay si Kristo. Kaya naiintindihan ko yung ibang written debater kung bakit ganun na lang sila talaga kababastos sa ibang mga kaanib ng INC. Dahil hanggang ngayon, no, kahit ang iba pong mga kilalang CFD, hanggang ngayon ay galit na galit sa ginawa ng kaanib ng INC sa Eucharistia. At talagang hindi siya palalagpasin ng ating simbahan. Dahil Eucharistia po yun. Manakaw nga lang yung Eucharist sa simbahan, pinasasare. Ganun siya kaimportante sa atin, tas bababuyin lang. Hindi po ba? Kaya mga protestante, no, hindi na uubra yung style nyo ng pagmumura. At yan din ang sinabi sa akin ng ibang kaanib ng INC, na kapag may isang kaanib daw na nagmumura, na may personal attack, nanlalait, tiwalag daw po yun. Isipin nating tiwalag. Kasi wala pong tinuturo talaga ang Iglesia ni Cristo na manlait ng kapwa. Wala pong tinuturo ang INC na ma-personal attack. Kaya nga daw po sila may sulat. May sulat sa sentral bago dumebate, 'di ba? Nagsusulat muna sa sentral. Kasi para malaman kung yung makakalaban mo ba ay authentic na INC defender. Hindi po lahat ng nakakaharap natin sa written no, ng mga INC ay INC written defender. Hindi po. Yung mga INC na yan daw, ang sinasabi sa akin, yan yung mga matitigas ang ulo. Ang pwede lamang pong makipagdebate sa INC ay yung mga ministro or yung may katungkulan. Wala pong karapatan ang ordinaryong kaanib na makipagdebate. Kaya ang sabi sa akin ng ibang kaanib, Sanrio, pasensya ka na. Kaya kahit pa paano na gumaan na yung pakiramdam ko na pasensya ka na, Sanrio. Tapos binigay ko yung dummy account ni Andy Lim sa ibang mga written debater na kilala ko. No, yung isa parang ang alam namin yung isang INC na kaanib written debater siya. Alam namin ano siya, scan. Pero close namin, scan siya. Tapos sabi niya, Sanrio, ibigay mo nga sa akin yung Facebook nung bumaboy ng Ostia. Aalamin ko. Meron din daw siyang kilala sa NBI. Sabi niya kasi hindi ganyan ang turo sa INC. Bawal yan eh. Hindi kami tinuruan na pag naglalatag ka ng aral, dapat kang magmura, dapat kang manlait. Matitiwalag kasi kami. Kaya ang mga INC talaga, malalaman mong hindi legit na defender pag nakadami account. Kaya pag meron kayo na encounter na nakadami account tas INC, hindi siya legit na INC defender. Kasi ang mga lehitimong INC defender daw, sabi niya sa akin, nakalantad yung muka. Lumalaban na nakalabas yung muka. Pero may mga INC defender na lumalaban na nakalabas ng muka pero hindi niya alam na bawal yun.
ipinagbabawal yun sa kanila. Lalo na ngayon, naglabas na ng pahayagang ang pamunuan ng INC na mag-ingat sa pagpo-post sa social media. Talagang yan ang isinusulong ngayon ng pamunuan ng INC sa kanilang mga kaanib. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit si Eduardo Manalo ay nagalit talaga sa ibang mga kaanib ng INC kasi matitigas ang ulo. Sa atin din namang mga Katoliko, di ba, may mga matitigas din naman ang ulo. Pero sa kanila kasi, sa INC kasi, yung katigasan kasi ng ulo nila, nagbibigay ng kahihiyan sa mismong iglesia. Kasi nga bawal nga silang makipagdebate. Kasi iba yung iba yung turo at aral ng INC, napakasensitibo niyan. Hindi katulad sa ating mga simbahan. Kahit hindi ka na magkabisado ng sitas, 'di ba? History lang ang ilatag mo. Hindi na komplikado para sa iyo. Pero sa INC kasi may process sila ng pag-aaral diyan na which is napaka-sensitive. Kaya hindi pwede na basta-basta yung INC na lang sasalang dito at makikipagdebate. Kaya ang sabi sa akin yung kaanib ng INC, humihingi ako ng tawad sa iyo, Sanrio. Sabi niya, nararamdaman ko yung nararamdaman mo. Nung pinanood ko yung live mo, sabi niya, nararamdaman kita. Sabi niya, pasensya ka na, nahusgahan ka rin ng mga kapanalig mong Katoliko. Kasi kahit ako, pag ginawa yun sa iglesia namin, sabi ko, baka mapatay pa kita. Sabi niya, kaya humihingi ako bilang isang humihingi ako ng tawad. Sabi ko, wala naman wala namang problema eh. Sabi ko kung may mga INC nagagalit sa akin, kasi alam ko naman din na matalim ako magsalita, masakit ako magsalita. At hindi naman din ako galit doon sa kay Andy Lim sa bumaboy ng Ostia, kasi naiintindihan ko siya. Kasi nakikita ko din naman yung sarili ko na talagang nakaka-bad trip akong pakinggan kapag sulpot ka, di ba? Pag naririnig ako ng sulpot, malamang talagang bad trip yan. Naiintindihan ko yun. Kaya lang ang mali lang kasi, ang sabi ko sa kanya, gamit kasi namin yun pagmamay-ari namin. Bakit pinakialaman? Doon lang naman ako nagalit na, kumbaga akin yun. Gamit ko. Bakit binaboy mo? Ganon yung feeling ko di ba? Na parang sa atin okay lang naman kung magalit sa atin ng Protestant, kasi normal naman talaga yan. Nakakapiko naman talaga kalaban ng Katoliko, di ba? Normal yon, tanggap ko yon kung nagalit siya, kung na-offend. Tanggap ko yon kasi hindi kami magkapanalig pero yung sarili nating gamit, sabi ko sa kanya, bakit kasi binaboy? Gamit namin yun, amin yun Sabi ko, ikaw ba papayag ka? Kunin ko yung cellphone mo, basagin ko sa harapan mo. 'Di ba? Papayag ka ba? Nasunugin ko yung sariling bahay mo. Matutuwa ka. 'Di ba hindi? 'Yun yung nararamdaman ko kung bakit ako galit. At sabi niya na bilang isa siya sa kaanib ng INC, sabi niya, Sanrio, kahit ako ay hindi mo kapanalig, isa akong kaanib ng INC, hinahangaan kita sa ugali mo. Sabi ko, bakit? Napaka-neutral mo. Kumbaga, di ba may mga CFD kasi na nakatutok lang sa INC? May CFD na nakatutok lang sa SDA. Ang ginugusto kasi sa akin daw ng ibang mga Protestant, neutral. Kumbaga, binobomba ko ang SDA, binobomba ko INC, binobomba ko MCGI, pati Muslim, pati Katoliko. Kumbaga hindi sila nakakaramdam sa akin ng may tinitignan lang. Kumbaga yung pagtingin ko sa lahat ng bagay na nakapaligid sa akin ay pantay-pantay. Yun yung ginusto ng mga Protestant sa akin. Na kahit pag Katoliko hindi ako sang-ayon, diretso ako nagsasalita. Kaya nga, pansin nyo po, yung mga SDA, di ba, tahimik na sila. Kasi kinausap na din po ako ng pamunuan ng SDA. Na Sanrio, yan ang ginusto namin sa'yo. Na hindi lang Protestant ang sinisita mo, kundi mismong pati loob ng simbahan mo. Yan ang dahilan kung bakit maraming mga SDA debater ang humahanga sa'yo. Kasi talagang kung ano yung gusto mo, kung ano yung katwiran mo, at kung ano yung nararamdaman mo, yan yung pinaglalaban mo. Na which is yun naman po talaga naman ang dapat. Na
kung ano yung katwiran mo at kung ano yung nararamdaman mo, kung paano mo ide-defend ang simbahan, dapat yan ay maging transparent. Maging transparent kang debater. No? Kaya nga 'di ba ang CFD, we will stand the truth. Tatayo tayo sa katotohanan. So whether Protestant to or not, kung ikaw ay tumatayo sa katotohanan, wala kang ano doon. Wala kang titimbangin doon. Maging patas tayo sa lahat. Maging pantay tayo sa lahat. 'Di ba? Basta't alam mong mali, no, at feeling mo ito ay maaaring ikapahamak ng simbahan, laban. No? 'Yon ang tunay na Katolikong simbahan. Kaya yung mga nangyari, no, na pagdating sa pang-o-offend ng mga Protestant regarding to our church, malaki po ang naging epekto niyan sa atin na negatibo at positibo. Bakit positibo? Dahil mas lalong nagkaisa ang mga kaanib ng Catholic Church. Mas lalo tayong nagbuklod, mas lalo tayong naging magkaka-close, kumbaga, mas lalo tayong naging dikit. Dahil nagkaroon tayo ng iisang adhikain, yung ipaglaban at bigyan ng katarungan yung ginawa nila sa Eucharist. Di ba katulad nung kay Pura Luca Vega, lalo tayong di ba nagkaisa lahat tayo, di ba para tayong nagbabanding. Ganon din sa Eucharist, ganon din sa Pasugo. Yung mga Katoliko nag-usap-usap, nagkaroon ng friendship, may namuong samahan dahil sa mga ginagawa nilang kabulastugan sa Catholic Church. Kaya the more na nilalait nila ang church, the more na nilalapastangan nila ang ating pananampalataya, hindi nila namamalayan the more na nagbabanding tayong mga Katoliko. No? Like what I've said, kung hindi nila ako binuli, walang Sanrio. At dahil si Sanrio, pasaway, masyadong palaban, nagkaroon ng mga written debaters sa bawat live ko at post ko. At sa bawat live at post ko, dun sa mga comment section, kayo ay nilalait at hinahamak ng mga protestante, nagkaroon tuloy ng malaking pagkakaibigan ang mga written debaters na nakafollow sa akin. Yun yung mga positibo na pwede natin masabi na may mga bagay na negatibo sa pakiramdam pero magbibigay naman ng positibo sa ibang tao. Maaaring negatibo ang mga pinagdaanan ko sa akin, kung paano ko tratuhin before, pero nagbigay siya sa akin ng positive, no, na positibo na bunga. Kaya ngayon ako ay nakakapag-live na, kampante na ako na nakakapaglaban ng debate, kampante na ako na naibibigay sa inyo yung kung ano yung stand ni Sanrio. Ayun yung positibo na naramdaman ko, no, na naibigay din sa akin ng Panginoon. Kaya wag po kayong magsasawa na makipagdebate ng written kasi diyan po ako nagsimula. Promise po 'yan. Darating ang isang araw na mananawa kayo sa written, parang magkakaroon ka ng idea na parang gusto kong mag-video. Mananawa din kayo dyan kapag nagamay nyo na yung written, di ba? Siyempre, araw-araw kayo, comment. Magsasawa kayo dyan. Darating kayo sa punto ng buhay nyo na gusto mo ng bagong challenge. Malay nyo po, baka isa sa mga written debaters na nanonood sa akin dito, isang araw titingalain ko na wow, ang galing-galing naman nito. Dating written debater, ngayon, live debater na. No? So, yun lang po. Maraming salamat kasi puro buhok na yung, puro balahibo na ilokot. So, yun lang po. Maraming pong salamat sa inyo, no? At sana ay nag-enjoy po kayo sa topic natin. Marites lang, di ba? Sana nag-enjoy po kayo at soon ay magpe-presentations na naman po tayo ng mga mabibigat na history regarding sa Catholic Church. Kasi namimiss ko na rin pong mag-topic, no, ng mga kasaysayan. So, soon yan, magta-topic ulit tayo ng mga history na mga unique. But as of now, syempre marami pa akong activities
May Radyo Veritas pa tayo, ang dami kong aasikasuhin pa. Tatapusin ko lang po yung mga aktibidad ko, activities, at magtatapik na ulit ang Sanrio sa mga iba't ibang kasaysayan tulad ng may anak ba si yung anak ni Pedro, yung asawa ni Pedro, 'di ba? Yan yung tatapik natin. Yung meron bang santo papang babae, yung mga naging eskandalo ng simbahan, kung paano nagdebate ang mga sinaunang Kristiyano. No, yan po yan naman ang ating itatapik. Iba naman yung mga na-excommunicate, yung mga bakit na excommunicate yung SSPX, ano ba yung mga pagtitiwalag na yan? Yan po ang ating pag-uusapan. Kasi maganda yung kahit pa paano naman ay maiba naman yung topic natin, di ba? Para hindi naman nakakasawa. So, yung itatopic natin is let's say, hindi, actually kasi kapag salitang kanton, tawag namin chismis eh. Yung mga naging chismis o history ng Catholic Church na hindi po doktrina yung topic, kundi yung mga out of the Bible na nangyari na mga eskandalo na naganap sa ating simbahan. Kasi kaya ko siya itatopic, hindi para siraan yung simbahan. Gusto ko siyang ipaunawa sa inyo kung ano yung mga naging kahinaan ng simbahan at kung bakit natin kailangan yun tanggapin. Kasi pag nalaman na ng mga Katoliko yung mga kahinaan ng simbahan at naipaliwanag yan kung bakit kailangan nating tanggapin yung mga kahinaan na to, hindi na magagamit ng Protestante ang latagan na mga pangmomolestya ng kaparian. Yan kasi yung plano ko na i-present sa inyo. Yung mga naging eskandalo ng mga kaparian at kung bakit kailangan natin siyang intindihin at unawain. Siguro for the first time, merong isang Katoliko, di ba, na naglatag ng mga kasiraan ng simbahang Katolika. Kasi yun po talaga ay dapat din nating malaman. Kasi totoo naman po kasi yun eh. Di ba? Para maintindihan din natin na, kaya pala. No? So yun lang po, maraming salamat. Please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Magandang tanghali po.